Kahit nagkaroon lamang ng isang panalo ang Los Angeles Lakers sa preseason ngayon mga idol at mayroon silang 3 talo, hindi naman daw ito yung magdidikta sa kanilang tatakbuhin sa regular season o sa panibagong NBA season ngayon. Preseason lamang yan at hindi naman yan counted at magkakalaman na lamang sa pagsisimula ng mga official games. Marahil maski tayo ay makakasabi na mayroon talagang kakulangan itong Los Angeles Lakers, especially sa pagbabago sa kanilang lineup na walang ngahong nangyari. Ang kanilang pinanghahawakan na lamang sa ngayon ay kung ano ang magagawang pagbabago ni Coach JJ Redick sa kanilang lineup, sa kanilang diskarte, sa kanilang rotation. Katunayan, ang Denver Nuggets na itinuturing na isa sa mga rivalry nitong Lakers ay wala nga hong panalo, 0 out of 4. Yung sa Nuggets naman, maraming mga factor ang nakakaapekto sa kanilang overall na performance. Si Jamal Murray ay hindi na nga katulad nung dati pa at kitang-kita naman daw na wala pa siya sa 100%. At nawalan nga rin sila ng mga key players na nagkaroon ng malaking factor sa kanilang mga tagumpay sa mga nagdaang season at kaya kabilang yan sa mga nagpapahirap sa Denver Nuggets ngayon. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo sa overall na performance ng Lakers at ng Denver Nuggets sa preseason? I-comment lang yan sa comment section. Sa ibang balita, tinumba naman ng Miami Heat ang San Antonio Spurs kanina sa kanilang laban sa kanilang score na 120 at 117. Itong si Bam Adebayo ang nanguna sa kanila with 20 points, Jaquez 15 points, Hero 14 and Butler 12 points. Walang ganap si Wembanyama. Wala rin namang nagbago sa Miami Heat pero kung ating titimangin, kung ating ikukumpara sa ibang kupunan, aba, di hamak naman na mas malakas itong Miami Heat mga idol. Mayroon silang maibubuga. As long as healthy lang si Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Hero, Jaquez at kung sino pa dyan, tiyak na sila ay makakasabay rin naman. Sa Spurs naman mga idol, mayroong nga nangyari kanina si Wembanyama naggalit kay Harrison Barnes na hindi ito pumasa sa kanya. Ipapaliwanag ko lang mga idol na hindi perpekto itong si Harrison Barnes. Hindi naman sa lahat ng oras ay kanyang tinitingnan itong si Wembanyama at baka nakakalimutan din ni Victor Wembanyama na si Harrison Barnes yan. Isang big time na veterano, isang big time na manlalaro, nagkaroon na ng kampyonato mga idol, mayaman yan sa experience. Mayroon din namang pagkukulang si Harrison Barnes na dapat alisto siya na mahanap niya si Victor Wembanyama para sa easy points. Pero kay Victor Wembanyama naman kinakailangan niyang matutunan na respetuhin ang kanyang mga kasama, especially ang mga veteranong ito. Dahil yun nga, mayroon din kakayahan si Harrison Barnes na pumukol, gumawa ng kanyang sariling play o kung titira man siya, mataas din ang tsansa na iyon ay papasok. Tiwala, yan ho ang dapat na matutunan pa ni Victor Wembanyama. Dahil syempre hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay sa kanya na lamang aasa ang kanyang mga teammates. Sa ating huling balita, ayon kay Klay Thompson, hindi naman importante sa kanya kung ano ang kanyang mga nakamit sa kanyang NBA career kung ikukumpara sa mga performance niya ngayon sa Dallas Mavericks. Pinag-usapan at nag-viral nga ho yung kanyang 0 points at 0 sa 3-point line na performance laban sa Clippers. Gayong siya isang NBA champion, magaling sharpshooter. Pero anong nangyari? Bakit nagkaganoon? Sa madaling salita, wala siyang pakialam kung ano ang kanyang magiging puntos o kung ano ang kanyang mga nakamit. Basta, patuloy rin naman daw siyang maglalaro.